Hello, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, magsasagot tayo ng isang exercise about corrected trial balance. So, yung instruction lang ng problem ay gumawa daw tayo ng corrected trial balance. So, ibinigay sa atin ng problem yung trial balance as of April 30, 2017. So, kung mapapansin nyo, hindi sila balanse. Which is, pag hindi balance yung trial balance mo, something is wrong. Dapat sila ay balanse, di ba? Kasi, paano naging balanse? Kasi dapat kung gagawa tayo ng entry, yung total ng debit at yung total ng credit ay dapat pareho. So, binigay din sa atin na upon examination daw, nakakita sila ng mga errors. So, yung number 1 na error is cash received from customer on account was recorded both debit and credit as 1,380 instead of 1,830. So, anong nangyari? Tama naman yung ginamit na account. So, ang debit niya ay cash kasi nakatanggap siya ng cash at ang credit niya ay accounts receivable kasi nabawasan yung accounts receivable. So, magkano ang kulang? 450. So, paano natin siya itatama? Sa ganitong error in recording, kailangan mong gumawa ng adjusting entry. So, ang ating adjusting entry ay debit, cash, 450, credit, accounts receivable for 450. So, yung second na error na nakita nila is the purchase on account of a computer costing 3,200 was recorded as debit to office expense and credit to accounts payable. So, ano ang entry pag bumili ka ng equipment on account? So, debit, equipment, credit, accounts payable. Kasi nadagdagan na equipment mo at nadagdagan ng iyong liability. So, mali ang pagka-debit niya. Ang dinebit niya ay office expense. So, paano natin siya itatama? So, magdi-debit tayo ng equipment, 3,200, at babawasan natin yung naka-record na office expense. So, pag binawasan mo expense mo, credit. Kasi ang normal balance ng expense ay debit. So, adjusting entry ay debit, equipment, 3,200, credit, office expense, 3,200. Yung pangatlong error ay services were performed on account for a client, 2,250, for which accounts receivable was debited 2,250 and service revenue was credited 225. So, dito naman, nagkulang din ng zero. So, ang talagang na-service ay 2,250. Kaya lang, ang naka-record sa revenue ay 225. So, paano natin siya itatama? So, hindi na natin kailangang itama yung receivable kasi tama naman yung pagkakasulat niya. Yung service revenue lang ang dadagdagan natin ng 2,025. Yung number 4, a payment of 95 for telephone charges was entered as a debit to office expense and debit to cash. So, ano nangyari? Parehong debit. So, dapat debit, office expense, credit, cash. So, ang mali ay yung cash account. So, paano natin siya itatama? So, gagawa tayo na dalawang credit. Kasi yung unang credit ay para itama natin yung nauna na debit. So, mag-offset yung unang debit at magre-record tayo ng another credit para naman i-record natin yung tamang credit ng cash. So, pag pinagsama mo siya, dapat mag-credit ka ng 190 sa cash. Number 5, the service revenue account was totaled at 5,200 instead of 5,280. So, nung gumawa na ng trial balance yung accountant, ang naisulat lang niya na total ng revenue ay 5,200. Dapat ay 5,280. So, dapat natin dagdagan yung nakasulat na balance ng service revenue ng magkano? $80. Ngayon naman, nakuha na natin yung mga dapat nating itama. Tingnan naman natin kung magkano na dapat ang bawat account.
magre-reproduce tayo So, nandito yung mga accounts natin na galing sa trial balance ng accountant. So, inilagay natin yung mga beginning balances ng bawat account. Tapos, ipopost natin yung mga adjustments. So, yung number 1, debit sa cash, 450, credit sa accounts receivable. So, nakita nyo, nagka-debit tayo ng 450 sa cash at naka-credit tayo ng 450 sa accounts receivable. Yung number 2 ay equipment, debit, 3,200. Credit, office equipment, 3,200. So, sa T account, makikita mo na yung equipment, nag-debit tayo ng 3,200 at yung office expense, nag-credit tayo ng 3,200. Yung number 3, accounts receivable, wala tayong binago, pero dinagdagan natin yung service revenue. So, sa T account ng service revenue, makikita mo yung number 3 na 2,025 sa credit side. Yung number 4, yung cash, di ba kanina nag-debit siya ng cash, dapat credit ng 95. So, mag-credit tayo ng 190. Sa number 5, dahil ang nasulat lang niya ay 5,200 daw yung balance, dapat ay 5,280. So, magdadagdag tayo ng another 80 sa credit side. So, ngayon, tingnan na natin yung mga tamang balanse ng bawat account. So, yung cash, may beginning balance siya na 5,912. Tapos, nag-add tayo ng 450. Tapos, nagkaroon ng credit na 190. So siya ay may 6,172 na adjusted balance debit. Yung accounts receivable, meron tayong 5,240. Tapos, nagbawas tayo ng 450. Kaya, nagkaroon na lang siya ng 4,790 na debit balance. Sa supplies, wala naman tayong naging adjustment. So, 2,967 pa rin yung kanyang balance, debit. Yung equipment from 6,100, nagdagdag tayo ng 3,200. Kaya siya ay may 9,300 na debit balance. Yung accounts payable, hindi naman natin siya in-adjust. So, ganun pa rin yung kanyang balance, 7,044 credit. Yung common stock, hindi rin natin siya in-adjust. So, yung 8,000 credit balance niya ay pareho pa rin. Yung retained earnings na may balance na 2,000 credit, same pa rin yung kanyang balance. Yung service revenue, may 5,200 tayo na unadjusted, tapos nagdagdag pa tayo ng another 2,025 at saka another 80 sa credit side. So siya ay may credit balance na 7,305. Office expense, meron siyang unadjusted balance na 4,320. Pero nag-credit tayo ng 3,200 kaya nagkaroon na lang siya ng unadjusted balance na 1,120 debit. Kaya ang ating adjusted trial balance ay meron tayong debit na 24,349 at credit na 24,349. So, balanse na yung ating corrected trial balance. So, sana may natutunan kayo sa ating maikling kwentuhan today. At mag-aral mabuti, kaya nyo yan. Fighting! Bye!